Sa pagsisimula ng isang bagong umaga, may isisilang na isang bagong pag-asa. Isang bagong buhay, isang bagong lider sa inaasahang magandang bukas. Sa Pulmula ay talagang ang hilig niyan ay yung pang larong parang magtuturo, yung tinatarget niya agad yung kung magiging ano siya. Ang maganda ko naging experiences kay Attorney Jinky Bitrex nung kabataan namin ay mayroon siyang kababaan ng loob, magaling na, kung tatawagin natin, magaling na leader, magaling na kalaro, at may kababaang loob. Napakabait na bata niyan. Masasabi ko, siya ay palaging kasama ng kanyang mga pinsan, nakikipaglaro. Sila isama-sama, nanonood ng TV, natawid sa mga ilog, napunta sa tabing dagat, naliligo. Noong panahon yun ay wala pang karsada, lubak-lubak pa aming karsada. Siya po ay napunta dito sa mga tatay at nanonood po ng TV. Siya po ay sa playa nadaan, may wawa pa po dong dinadaanan siya para lang po makapanood ng TV. Basta siya ay magpakagaling at siya ay hari naway magtagumpay sa kanyang hangarin sa buhay. Yan na. Mga pangarap, mga adikain, mga kwentong hahabi sa bagong liwanag at bagong pag-asa. Ito ang aking kwento. My fondest memories dito sa Barangay Sulok. Well, of course, I spent my childhood here in Barangay Sulok, Bayan ng Lubo. Dito po ako naglalaro kasama ang ibang bata ng magulan. Yana, dali ka, laro tayo! Naglaro tayo sa dagat. The sky is just as blue. Palagi po kami pumupunta sa sitio ibaba, umaakyat sa bintana ng kapitbahay, kasama ang maraming bata para makapanood ng paborito ko noon, Yagit. Kami po ng aking kapatid na panganay ay katuwang ng aking ama at ng aking ina doon po sa aming naging hanap buhay sa Playa Bawan. Ito pong maliit naming tindahan sa bakery. Kagaya po ng parati kong kwento, tayo po ay nagmula sa isang payak na pamilya. Di po kami mayaman. Ang amin pong mga magulang ay nagpahalaga ng sobra sa edukasyon. At ang palagi ko pong naririnig sa kanila, di baling walang masasarap na pagkain, di baling walang bagong damit, di baling walang bagong sapatos. Basta siguradong papasok at makakatapos ng pag-aaral. Naalala ko po ang aking namayapang ama. Subukan mong hingan ng pambili ng damit. Ang sagot niyan, wala akong pera. Pero kung ang hihingin mo, pambili ng libro, mabilis pa sa 4:00, bibigyan ka niya. Ganyan po katindi ang pagpapahalaga nila sa edukasyon sa aming magkakapatid. Ang edukasyon ang naging matibay na pundasyon na siyang naging susi para marating ang tagumpay ni Attorney Jinky Bitrex Luistro. Mga karangalang nakamit dahil sa angking talino at pagsusumikap sa pag-aaral. At ang inyo pong lingkod ay naging bahagi din po ng scholarship program ng napakaraming ahensya. Simula pa po nung tayo high school,
ng kung ano ako ngayon, kung sino ako ngayon. Yun po ay dahil ako'y pinaaral at tinulungan ni Peter Laurel, Opo. may-ari po ng Lyceum of Batangas at ngayon po ay aking ninong sa kasal. Yan ang talagang nagsikap na yung batang yan ay makatapos. Talagang pangarap din ng ama ko ay mapapagtapos. Ay, nung nalaman po yung pasado, paano po, ano po nangyari? Oo, tumawag. Biglang tumawag, gabi. Sabi, tatay, iyak na iyak. Iyak na iyak siya nung tumawag. Di pa kami nagulat. Tatay, ako pasa na. O di kami iyak ang iyak. Iyak ang iyak sa tuwa. Sa totoo lamang, napag-usapan natin yung debate Opo. na champion. Lumaban tayo sa national. Ito is sponsored ng Supreme Court. At tumalo lamang sa ating team yung nag-champion. Ang nag-champion noon ay Xavier University. So makatuwid, at tumalo lamang dito sa team ni Jinky ay yung nag-champion. Kung palagi ko pong sinasabi na malaking bahagi ng aking pag-aaral ang pamilya Laurel, yun naman po ang sinasabi ko. Malaking bahagi ng aking pagiging ganap na abogado. Ang aking dating boss, na ngayon ay ninong ko din sa kasal, naging isang napakagaling na professor at dean ng College of Law ng University of Batangas. Ang tinutukoy ko po ay si Nani Perez. Tayo po ay isa sa mga estudyante na natulungan nang noon ay DOJ Secretary Hernando Nani Perez. Kasama po tayo sa grupo ng estudyante ng University of Batangas College of Law na dinala niya sa Department of Justice. Una po akong nagtrabaho bilang isang confidential agent sa Bureau of Immigration. At hindi po nagtagal, tayo po ay naging consultant ng Witness Protection Program. Opo. And then eventually, tayo po ay na-appoint bilang State Counsel ng Department of Justice. Opo. At pagkatapos po ng maraming taon, ang inyo pong lingkod ay sumubok naman sa tanggapan ng noon ay Presidente, si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. At tayo po ay pinagtiwalaan na pangunahan ang investigation team ng noon ay kinilalang Special Presidential Task Force 156 under the Office of the President na humawak po ng lahat ng kaso kaugnay ng talamak na tax credit scam during the time dito po sa ating bansa. So, na-realize po natin na sobrang dangerous ng aking nagiging papel under the Office of the President. Kaya ang inyo pong lingkod ay nag-isip na rin na bumalik muna sa bayan ng Mabini. After all, ang kasabihan po, there is no place like home. At tayo po inimbitahan ng noon ay nakaupong mayor, si Mayor Roel Sandoval, upang maging katulong niya sa pamahalaang bayan. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Naisakatuparan naman ni Mayor Noel ang napakaraming proyekto sa bayan ng Mabini sa tulong na rin ni Atty. Jinky Beatrix Luistro bilang Municipal Administrator ng kanilang bayan. May tunay na pagkakaisa. Tara na sulyapan ang nakaraan mula ng tinatag ni Don Francisco Castillo. Hango sa apelyido ni Kat Apolinario. Simple
mabinyan, magsaya tayo kayong narito, migrante at OFW, mabinyan saan man sa mundo. Halina't sulyapan ang nakaraan, kinilala ang mabini na sentro ng sentro ng sentro. Yaman ang karagatan nating iba't iba at sadyang puno. Simple ang bayan noon at ngayon, sa kaunlaran patuloy ang paglago. La 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 la, larga mabini, sandaang taon ka na mabini. La 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 la, larga mabini, sulyap sa nakaraan, sulok sa kaunlaran. Larga mabini, sandaang taon ka na mabini. La 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 la, larga mabini, sulyap sa nakaraan, sulok sa kaunlaran. Mabini, larga mabini, larga mabini, sandaang taon ka na mabini. La 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 la, larga mabini, sulyap sa nakaraan, sulok sa kaunlaran. Larga mabini, sandaang taon ka na mabini. Larga mabini, sulyap sa nakaraan, sulok sa kaunlaran. Mabini, larga mabini, sulyap sa nakaraan, sulok sa kaunlaran. Mabini, la 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 la, larga mabini. Tara na, mabinyan, magdiwang tayo, salubungin natin ang sentenaryo ng may tunay na pagkakaisa. Tara na, sulyapan ang nakaraan mula ng tinatag ni Don Francisco Castillo. Hango sa apelyido ni Gat Apolinario. Simple ang bayan noon at ngayon, sa kaunanan sumusulong. La 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 la, larga mabini, sandaang taon ka na mabini. La 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 la, larga mabini, sulyap sa nakaraan, sulok sa kaunlaran. Larga mabini, sandaang taon ka na mabini. La 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 la, larga mabini, sulyap sa nakaraan, sulok sa kaunlaran. Mabini, larga mabini. Tara na, mabinyan, magsaya tayo kayong narito, migrante at OFW, mabinyan saan man sa mundo. Halina't sulyapan ang nakaraan, kinilala ang mabini na sentro ng sentro ng sentro. Yaman ang karagatan nating iba't iba at sadyang puno. Simple ang bayan noon at ngayon, sa kaunlaran patuloy ang paglago. La 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 la, larga mabini, sandaang taon ka na mabini. La 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 la, larga mabini, sulyap sa nakaraan, sulok sa kaunlaran. Larga mabini, sandaang taon ka na mabini. Dahilan para maging tanyag ang pangalang Noel Beatrix Luistro at pagkaisahang pangunahan ang 2nd District ng Batangas sa Kongreso. Subalit isang malaking hamon sa buhay ang kinaharap ng pamilya Luistro nang sampahan si Mayor Noel ng 2 peking kaso.
ng panggagahasa. 2019, ang aking Yes, pong ma'am. asawa si Mayor Beatrix. Siya po ay naging biktima ng political harassment. Apo. 2 fabricated cases of rape were filed against him. As a matter of fact, one of them ay dumating po sa punto na na-issue ang warrant of arrest. And para po ma-share ko lang sa ating mga kalarga, dito po sa aming pag-aaral ng naging kaso laban sa aking asawa, wala po kaming natanggap na subpoena. Wala po kaming natanggap na notice. And yet, a warrant of arrest was issued against him. Considering the gravity of the charge, which is rape, this is a capital offense. As a matter of fact, bail is not allowed. Ang ganitong pangyayari ay nagdulot ng pasakit lalo na sa kanilang pamilya at mga anak. Isang bagay na matibay na hinarap ni Atty. Jinky Beatrix Luistro. At ang pinakamasakit ay ang ito ay makita at mabasa maging ng aming maliliit na anak. Inyo pong tamahin, ako po ay may anak na babae, 14 anyos. Pero nang dahil sa mga kaso ng aking asawa, ayaw lumabas, ayaw pumasok sa school. At ang tanong po sa inyong lingkod, Mama, ano po ang sasabihin ko sa aking teacher? Mama, ano po ang sasabihin ko sa aking kaklase? Habang ang inyong lingkod po ay dumadalaw kay Mayor Beatrix sa napakalayong lugar kung saan siya ay nagtago. Nakatanggap po ako ng video call galing sa aking anak. Nagkukulong sa banyo, umiiyak. At ang sabi po niya, Mama, umuwi na po kayo. Hindi ko na po kaya. Pinilit ko po siyang umamin at saka pipilit ko po biglang bumagsak lahat ng luha niya habang kanyang binibigkas. Lahat po ng nangyayari kay Papa ay hindi ko na po kaya. Lahat po ng nararanasan ng ating pamilya ay hindi ko na po kaya. Kahit po ang inyong lingkod ay nasa dulo ng daigdig, ako po ay mabilis na umuwi upang ang aking anak samahan, tulungan, yakapin na sa mga oras na iyon sa kanyang musmos na gulang, durog na durog ang kalooban dahil sa sinapit ng kanyang ama. Masyado pong na disregard yung tinatawag nating constitutional right to presumption of innocence ng anyone na accused. Because in this case, what happened to my husband, the due process clause was grossly violated. Pag sinabi po nating due process, it means the right of the accused to notice and hearing. And during the preliminary investigation, sa pag-aaral po ng piskal, dapat may proper observance na ng due process. Where is due process kung ang akusado walang natanggap na notice? Where is due process kung ang kinamit palang address ng akusado ng aking asawa is not his correct address or place of residence? Where is due process kung ang complainant pala ay hindi totoong tao? In spite of all this, napakasakit pong isipin. Dumating po ito sa punto na umakyat ang kaso sa husgado at ang husgado nag-issue ng warrant of arrest. Ngunit dahil sa malakas na pananalig sa batas at sa katarungan ni Atty. Jinky Beatrix Luistro, lumabas ang katotohanan at napawalang sala si Mayor Noel Beatrix Luistro. May kasabihan, you can never put a good man down. Masaya ko pong ibinabalita sa inyo ang peking kaso ng panggagahasa. Inyong pakinggan na ibasura na, dismiss. Panalo po si Mayor Beatrix. At dahil na rin sa malakas na panawagan ng mga namumuno sa ikalawang distrito, napagkaisahan na ipagpatuloy ang laban ni Mayor Noel Beatrix Luistro. Ngayon
buong tapang at may malasakit na dadalhin ng mga programa sa ikalawang distrito ng Batangas sa ating kalarga na si Attorney Jinky Bitrix Luistro. Bitrix! 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 Jinky Bitrix Luistro. Bitrix! Bitrix! Jinky Bitrix Luistro. Yes, the fulfillment of your vision in public service kasi ay nakasalalay yan sa mga pagbabago sa pamumuhay ng tao, no? So, you can measure kung anong naging extent ng iyong paglilingkod kung merong appreciation na tama sa part ng iyong mga pinaglilingkuran. Ngayon, panahon na para maisakatuparan ang 7-point agenda ng Larga, Batangas 2nd District. Yes, of course, our 7-point agenda, ito po ang hangarin ng Mayora para sa Batangas 2nd District. As I always say sa isang public servant, dapat kasado ang plataforma mo bago ka mga niya. Because it's like building a house. Dapat may plano ka. You know, where to start, how to do it, and kung ano yung overview mo sa gusto mong matapos during your term, no? So, sa Mayora po, ang nakikita ko po mahalagang may pagkaloob natin sa mga tao sa ating panahon. Una ay universal scholarship kasi nga ang scholarship system dito sa atin, pinipili. Binibigay lamang sa matatalino and worse, binibigay sa mga malalapit sa congressman. To me, that is very wrong, no? Kasi I wish to share the thoughts of BYM Bawan. Tanong ng mga kabataan sa Bawan, Mayora, paano po kung kaya pala mababa ang marka? Puyat. Working student pala. Mayora, paano po kung kaya pala mababa ang marka? Walang almusal. Dahil walang pera ang magulang niya. Mayora, paano po kung kaya pala mababa ang marka? Walang pambili ng project. Paano class performance niya? Kaya, it gives us more realization na dapat ang educational assistance ibinibigay ng pantay-pantay sa ating mga kabataan, regardless of grades. Because after all, kagaya ng sinasabi ng ating BYM Bawan President, special greetings to Mr. Jake Robles, no? Our BYM Bawan President, grades do not define our future. At tayo po'y naniniwala dyan. Marami po tayong mga kababayan, kamag-anak, na hindi naman naging scholastic ang kanilang records during the time na nag-aaral pa. Hindi at sila yung mauunlad sa buhay ngayon, no? At pangalawa, next to universal scholarship, we have Bitrix Pension. Ito po'y inumpisan natin dito sa Mabini at ang pangarap ko po'y madala sa iba't ibang bayan ng Batangas 2nd District. Ang Bitrix Pension po ay pantay-pantay na pension para sa lahat ng senior citizen. The idea is universal pension. Kaya lang dito sa Mabini, mas nakilala po siya bilang Bitrix Pension because it was implemented during the administration of Mayor Noel Bitrix Luistro, no? For our third agenda, hangarin po ng Mayora na itong Centenarian Award ay ating mabago. Gagawin po nating Octogenarian Award kasi ang batas, one of the elements, it must be practical. Ibig sabihin, reasonable. Nangyayari. How can it be realistic kung wala ng taong nabubuhay hanggang 100 taon? At kung meron man, sila yung mga taong unconscious na by that time. So, nasan yung appreciation ng award? Sino ba talagang pinagkakalooban mo dyan? Yun bang matanda? O yung pamilyang maiiwan? Kasi if your intention really is to reward the elderly, ibigay sa panahon na appreciative pa yung awardee, no? So, ang pangarap po ng Mayora, let us change the Centenarian Award into Octogenarian Award. Kaya po, Octogenarian, we are aiming na itong senior citizen incentive. Kung 100,000 man, kung 80,000 man, significant amount, ipagkaloob sa edad na 80. For our fourth agenda, we are also aiming na ang aming inumpisahang pamayan ng Bitrix dito sa Mabini ay ating madala sa buong Batangas 2nd District. Ang ating pong pangarap, mabigyan ng kanya-kanyang housing project ang bawat bayan. This is a beautiful program of the Department of
human settlement and urban development. As a matter of fact, walang gastos ang munisipyo ng Mabini dito. Ito po yung pagkakataon na para ating mga babae magkaroon ng kanilang bahay at lupa na matatawag nilang sarili nila para sa pamilya nila, no? Sa ating pong hangarin sa Batangas 2nd District na itong pamayan ng Beatrix, meron kasi tayong option for libreng pabahay. We also have option for murang pabahay, ay pagsisikapan po nating madala sa iba't ibang bayan ng buong Batangas 2nd District. For our fifth agenda, we are aiming to push localization of job opportunities. Ito pong legislation na to, this will not happen in the Philippine Congress, no? Ito po ay para ating ipakiusap sa ating mga konsel ng bayan na makakasama po natin. Kung tayo bibigyan ng pagkakataon na makapaglingkod sa buong Batangas 2nd District, tayo po ay makikipag-usap, makikipag-ugnayan sa 6 na local governments para tayo po ay magpasa ng ordinansa na bibigyan ng priority or preference ang mga residents ng ating Batangas 2nd District. After all, ito mga kumpanyang ito dito naghahanap buhay sa atin. So, dapat lamang na ang mga taga rito ang unang makinabang sa larangan ng trabaho at pagkakakitaan, no? Ang tawag po ng mayora dyan ay localization of job opportunities. This is not something which we will pass through the Philippine Congress. Ito po ay local ordinance dapat ang gagamitin para maging ma-implement dito sa iba't ibang bayan ng Batangas 2nd District. And how we are going to do it, makikiusap po tayo sa mga sangguniang bayan ng 6 na bayan na napapalo sa buong Batangas 2nd District. For our 6th agenda, ito pong tourism industry, let us not forget na ang Batangas Underwater po is part of Verde Island Passage. Marapat pong palakasin ang turismo at i-feature, ibahagi kung gaano kahalaga, gaano kaganda ang Batangas Underwater. At sabi ng American scientist si Dr. Carpenter, ito pong Verde Island Passage, this is the breeding ground, the nursery, and the home to the most number of marine species in the whole world. And we are so blessed ng Batangas Underwater is part of the Verde Island Passage. Kaya atin pong pagyamanin, palakasin ang industriya ng turismo dahil tayo po ay kasama sa Verde Island Passage. And ultimately, to support our agriculture industry, we are inclined to put up Batangas 2nd District Agricultural Center, which will aim to provide sapat na puhunan, sapat na ayuda, bagong kaalaman at modernong teknolohiya para sa lahat ng ating kababayan na yumayakap sa pagtatanim, paghahayupan, pangingisda, no? Ibabalik po natin ang sigla ng agrikultura sa Batangas 2nd District at syempre po, pangunahin dyan ang maraming bayan dito sa Batangas 2nd District. I was saying earlier, let us not undermine agricultural industry. Kasi dito po nakasalalay lahat ng ating basic necessities, particularly food. Lahat na kinakain po natin galing sa agriculture. Sa panahon ng krisis, kamukha ng pandemic, at itong nangyayaring pagtaas ng presyo ng gasolina triggered by the civil war in Ukraine, no? Ay ang magiging pangunahing panlaban po natin sa pagkahirapan ay itong pagkain. So tayo po magtanim to supplement the needs of our families at kung talaga maski pag tayo magtanim ay di pwede yung maging source ng kabuhayan ng pamilya. Batangas 2nd District. Makakaasa ka kay Jinky Beatrix. Beatrix.